Hello mga kapatid, magandang umaga po sa inyo. God bless, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat sa Panginoon. Hindi natin makasama si Apple ngayon sapagkat may serve daw po siya sa kanilang parokya. Ngayon po ay araw ng Huwebes, Atres. Opo, Atres na sa buwan ng Abril 2025. At kayo po ay nasa broadcast na ka-Brad, kasama si Brad Carix. At wala po ngayon si kapatid na Apple. Tayo po'y mananalangin na, proceed na po tayo sa ating prayer. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa opportunity ho na kami nakalapit sa inyo. Salamat din kay Mama Mary for helping us sa prayers po namin. Maraming salamat po sa mga santo sa langit na tumutulong para sa aming pananalangin dito sa lupa. Salamat sa inyong pagmamahal, sa inyong patuloy na pagkilos sa aming buhay. Kami nagdadasal ng talino't gabay sa pag-uusapan namin patungkol sa Gospel of the Day. Na ito ay ma-encourage kami, Lord, na magpatuloy sa pananampalataya kay Jesus. At pakita namin yung sarili namin na kailangan namin lumago sa pananampalataya. Na magpatuloy kami sa kabanalan at patuloy na maisagawa ang kalooban ng Diyos sa aming buhay, pamilya, at sa parokya kung saan po kami involved. We would like to thank you, Father, for sa opportunity ho, sa umaga ito. Samahan niyo po kami na ma-enjoy ang maghapong ito sa iyong tulong. Nagdadasal kami para sa nanay ni Apple na may karamdaman, na tulungan niyo po siya na makarecover, even si Mrs. at sa iba pang mga Katoliko na probably sa mga oras na ito ay nahihirapan sa kanilang sitwasyong pagkalusugan. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng ating mga kaparian nationwide. God bless. Good morning, Pope Francis, dyan sa Vatican. Pagaling po kayo. Praying po kami sa inyo, sa inyong total recovery, sa inyong pagkalusugan. Gusto ko lang batiin yung aking bishop, si Bishop Patricio Buson sa Diocese ng Bacolod, at sa lahat ng mga kaparian na kasama niya dyan sa San Sebastian Cathedral. Yung aking parish priest sa San Juan Nepomuceno, si Reverend Father Luan Torrefranca, magandang umaga, Pads, kay Father Nobles at kay Father Egay, at sa lahat ng mga miyembro dyan po sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Loreto Castillon, magandang umaga po. God bless, Brad, sa buong pamilya. Salamat po for joining sa ating broadcast. Magandang umaga rin sa aking bahay kay Annalyn, sa aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, sa aking mother na si Mama Elsie dyan sa bahagi ng Kainta, si Eloisa, magandang umaga, si Fred R, si Charo, si Nicole, si Jairus Matthew, magandang umaga, si Buddy, si Bimbim, si Picoy, si Rock, si Esme, magandang umaga sa inyo. Ganon din kay Judy dyan sa Pangasinan, kay Ron Lian, kay Ron, kay Ate Lydia, at ganon din kay Buboy saka kay Bogs. Opo, magandang umaga po. Alright, magandang umaga, Pastor Joel Makatangay, sa buong tropa ho ng Conservative Baptist Church. Maraming salamat sa inyong ministeryo sa pagtatanim ng iglesia lokal sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas. Diretso na po tayo. Bago tayo diretso sa Gospel of the Day natin, ay puntahan muna natin saglit yung ating Code of Canon Law. Sa Katoliko kasi ito isa sa mga references po natin, para dito nakalagay yung mga sistema, paano patakbuhin yung simbahan, ano yung dapat na sitwasyon o sistema ng isang miyembro sa simbahang Katoliko. Nasa Code of Canon Law yan. Iniisa-isa lang ho natin para ho ma-appreciate natin kung ano nakalagay dito. Ito po ay under doon sa the obligations and rights of all the Christian faithful. Pag sinabi natin Christian faithful, it talks about sa kabuuang Katoliko worldwide. Opo. Meron tayong universal church na binabanggit at yung particular church, yung sa parokya.
Basi Brad Calix, dito po tayo members sa San Juan Nepomuceno Parish Church. Yun po yung particular na church na binabanggit natin. Opo. May binabanggit po dito na sa Canon Law Paragraph 211. Oho. Nasabi ho doon, all the Christian faithful have the duty and right to work. So mahalaga sa atin na ito ay tungkulin natin at karapatan na magtrabaho. Bakit kailangan magtrabaho? Sabi dyan, so that the divine message of salvation more and more reaches all people in every age and in every land. Ang ganda sa Katoliko kasi klaro kung ano ba yung mandato sa lahat ng miyembro. Ito ay nagsisilbing guide natin, itong Code of Canon Law. Actually, ito ay pinasimula ni Pope John Paul II 1983 ho ito Opo. Maganda ho itong sundan natin bilang Katoliko sa Pilipinas. Yung mga panuntunan. Ito yung standard na dapat nating tignan bilang guide natin bilang Katoliko. All the Christian faithful. Hindi ko sinabi dyan na some. Sabi dyan, all the Christian faithful have the duty and right to work. Dinidiscourage ng Code of Canon Law na tatamad-tamad ang Katoliko. Yung bang pahila-hilata lang sa bahay, hindi ho. Kailangan natin magtrabaho. May purpose po bakit kailangan magtrabaho So that the divine message of salvation more and more reaches all people in every age and every land. Naniniwala tayo na ang kaligtasan ay mahalaga ito. Bagamat ang paraan ng kaligtasan sa Protestante at mga Evangelical ay kakaiba sa simbahang Katoliko. Naniniwala po tayo na hindi lang Biblia, hindi lang pananampalataya. Mahalaga sa atin bilang Katoliko, pananampalataya at pagsunod sa kalooban ng Diyos, yung obedience. Doon tayo bumabalanse, mga kapatid. At alam naman natin sa turo ng simbahan na kailangan dumaan tayo sa tamang proseso. Meron tayong 7 sakramento. Ang unang sakramento yan ay yung sakramento ng the sacrament of baptism. Doon nagsisimula ang lahat. Opo, doon nagsisimula ang lahat. Ang isang tao na hindi dumaan doon sa tamang proseso, may problema ang kaligtasan sa dulo. Nung dating pastor tayo, madali lang naman namin sabihin sumampalataya ka kay Kristo, maliligtas ka Sa Katoliko, hindi lang pananampalataya ang pinag-uusapan. Yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. At dito ini-encourage tayo ng Code of Canon Law na magtrabaho po tayo para yung divine message of salvation maraming maabot na tao. O siyempre, kung nagtatrabaho ka bilang isang pulis, di meron kang opportunity na magkwento patungkol sa ating Panginoon Diyos. Kung kayo po ay farmer, kung kayo po ay teacher, ano man ho ang inyong hanap buhay, malaki ho ang tsansa natin makapagkwento ng ating pananampalataya. Natandaan natin, our job is just simply to share. Hindi natin kinakailangang ano pa yung gawin natin? Magkukwento lang tayo tungkol sa ating Panginoong Yesus. Kasi majority naman ng tao sa Pilipinas, mga Katoliko. Mga nakalimot nga lang sa kanilang obligasyon. Mga tumalikod sa ating Panginoong Yesus. Mga dating dumadalo sa misa, pero hindi na ngayon. Mga dating aktibo, may mga apostolate, pero ngayon, nakasentro sa kanilang karir. Majority ng tao sa Pilipinas, Katoliko. Anong gagawin natin, Brad Calix? Di puntahan natin yung kapitbahay natin na dating Katoliko at encourage natin sila
na bumalik sa Panginoong Yesus. Of course, maraming factors ba't sila nanghina. Maraming factors yan eh. Pangkalusugan, pang-ekonomiya, baka nawala ng trabaho yung tatay, kaya nawala ng focus, nagkaroon siya ng sama ng loob probably sa Diyos dahil sa patong-patong na problema. Di ba? Maraming factors kung bakit ang isang Katoliko na dating mainit sa Panginoon ay nanghina na po ngayon. Kaya ang ginagawa ho ni Brad Calix sa isang banda ay encourage ho kayo. Bagamat yung aking platform ay naandito ho ko sa online. Oho. Pero kung may opportunity ako sa mga kaibigang alam kong Katoliko, pinupuntahan ko. At ini-encourage sila na, Brad, patuloy tayong maglakbay na kasama ang Panginoong Yesus. Marami tayong problema, hindi nawawala. Pero gawin nating mas exciting yung ating lakad sa Panginoong Yesus. Yun po yung gagawin natin, mga kapatid. Kasi gusto natin ang mensahe ng kaligtasan ay patuloy itong maikalat sa iba. Hindi natin kailangan mamroselite. Maraming tao sa Pilipinas, mga Katoliko. Kaya lang, marami lang din ang medyo parang nawala sila sa sa linya. Oho. So, anong gagawin natin? Susumpain ba natin sila? Pagalitan ba natin sila? I-discourage ba natin sila? Hindi ho. Yung kabaliktaran ho yung gagawin natin. Now, we will encourage them to go back to Jesus. Yun ho tayo. Yun ho ang papel natin. Hindi para humatol sa mga kapatid nating Katoliko. To encourage them. Puntahan sila, ipanalangin sila. Yun ho ang papel ng layman. Oho. Yun ho yung gagawin natin, mga kapatid. Maganda ho itong paalala sa bawat isa po sa atin. Sa Code of Canon Law, paragraph 211. All the Christian faithful have the duty and right to work. Para saan? So that the divine message of salvation more and more reaches all people in every age and in every land. Hindi tayo dapat makasarili na tayo lang sa dulo na andun sa kaharian ng Diyos. Dapat yung iba din. Hindi ba't malungkot yan kung ang magulang mo hindi mo kasama dyan? Kapatid mo, tropa mo, kaklase mo, di ba? Mahalaga ito na babalanse tayo sa trabaho, ganun sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Paggawa ng mabuti sa kapwa, importante ho yun. Diretso po tayo sa ating Gospel of the Day, mga kapatid. Tayo po ay nasa John chapter 5. Ito pong Gospel of the Day natin ito po ay worldwide, no? Ang ganda sa Katoliko kasi iisa ho yung tekstong gamit sa Pilipinas, iisa lang din ho. Si Brad Calix, isa lang ho ko sa nag-share. Actually, yung ginagamit natin araw-araw, Monday to Sunday ho tayo nagkakaroon ng Gospel Reflections. Yun din naman ho sinasabi ng pare. Pare-pareho suya kung saan kayo pupunta sa Pilipinas, iisang teksto ang ginagamit. Meron tayong 3 pagbasa, di ba? Yung first reading natin, kadalasan Old Testament yung first reading. Second reading natin, nasa epistles yan, o di kaya nasa Psalms. Yun ho yung natin. At yung third reading natin, yun po yung gospel. Yun po yung homily ng pare sa Pilipinas. Kaya ho, samantay mapunta sa Pilipinas, anong parokya ka man mapunta, as long na yan ay Roman Catholic, pare-parehas po ang pinagkukunan natin ng salita ng ating Panginoon Diyos. Alright, John chapter 5 po tayo. Tayo po ay nasa talatang andali po silipin ko po saglit yung aking rito. Patuloy ho nating panalangin si Pope Francis sa kanyang pangkalusugan. Siyempre, pag may edad na ho yung Santo Papa natin, yung pangkalusugan ho, nagkakaproblema na. Kaya pagdasal ho natin na patuloy siyang kahabagan ng Diyos sa kanyang sitwasyon.
John chapter 5 po tayo, 31 hanggang 47. Ito ang sabi mga kapatid sa Tagalog. Ngayon, kung ako lang ang nagpapatotoo ko sa aking sarili, magduda kayo sa sinasabi ko. Ngunit may isang nagpapatotoo ko sa akin at alam kong totoo ang kanyang sinasabi. Maging si Juan na tagapagbautismo ay nagpatotoo ko sa akin at sinabi niya sa inyo ang katotohanan na magsugo kayo ng ilang tao upang tanungin siya. Binanggit ko ang tungkol kay Juan, hindi dahil sa kailangan ko ang patotoo ng isang tao, kundi upang sumampalataya kayo sa akin at maligtas. Si Juan ay tulad ng isang ilaw na nagliliwanag at lubos kayong nasiyahan sa liwanag niya sa inyo kahit saglit lang. Ngunit may nagpapatotoo pa tungkol sa akin na higit pa kay Juan. Ito'y walang iba kundi ang mga ipinagagawa sa akin ng Ama. Ito ang nagpapatunay na ang Ama ang nagsugo sa akin. At ang Ama ang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo rin tungkol sa akin. Kailanman ay hindi nyo narinig ang tinig niya o nakita ang anyo niya. At hindi nyo tinanggap ang kanyang salita dahil hindi kayo sumasampalataya sa akin na kanyang sugo. Na sinasalisik ninyo ang kasulatan sa pag-aakala na sa pamagitan nito ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Ang kasulatan mismo ang nagpapatotoo tungkol sa akin. Pero ayaw niyong lumapit sa akin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ko hinahangad ang papuri ng mga tao. Kilala ko talaga kayo at alam kong wala sa mga puso ninyo ang pagmamahal sa Diyos. Naparito ako sa pangalan ng aking Ama, ngunit ayaw niyong akong tanggapin. Pero kung may dumating sa sarili niyang pangalan ay tinatanggap niyo siya. Paano kayo sasampalataya sa akin kung ang papuri lang ng kapwa ang hangad ninyo at hindi ang papuri ng iisang Diyos? Huwag niyong isipin na ako ang mag-aakusa sa inyo sa harap ng Ama. Si Moises na inaasahan niyo ang siyang mag-aakusa sa inyo. Dahil kung totoong naniniwala kayo kay Moises, maniniwala rin sana kayo sa akin. Dahil si Moises mismo ay sumulat tungkol sa akin. Ngunit kung hindi kayo naniniwala sa mga isinulat niya, paano kayo maniniwala sa mga sinasabi ko? Mga kapatid, ang issue rito yung hindi pagtanggap ng tao kay Kristo. Sa chapter 5, makita natin sa unang mga talata, nagpagaling ho si Jesus. Di ho ba? Kaya lang nung nagpagaling ho siya na may karamdamang lalaki na ilang taon na hong hirap na hirap sa kanyang sitwasyon, panahon pa ho ng Sabat, ginawa ho ng Panginoon yon. Mapapansin nyo, tila ata sinasadya ng Panginoon magpagaling during Sabbath day. na bawal ho nung unang panahon kasi ni ultimo magsaing, magwalis, talagang literal ho na bawal. Dapat bago magsabat, trabahuhin lahat yung trabaho sa bahay. Lalo na to, yung pagpapagaling, yung sinabi ng Lord sa kanya, damputin mo yung higaan mo, lumakad ka na. Work po yon, bawal during Sabat. Na ginawa ho ng Panginoon yon, isa sa mga rason ay upang ipakita niya na mas mataas siya kaysa sa Sabat. Pangalawa, mas mainam gumawa ng mabuti kaysa sa masama during Sabat. Opo. At sabi nga ng Lord, bakit ba ginawa yung Sabat? Ginawa yan para sa kapakanan ng tao. Opo. At makita natin dito na sino ba ang nagpapatotoo ko sa Panginoon na siya ay legit? Binanggit na ating talata si John the Baptist na kanyang pinsan. Si John the Baptist, hindi ba, nauna yan sa Panginoon? 6 na buwan yung pagitan nila Nauna si John the Baptist silang, then followed by the Lord Jesus Christ. Doon sa 6 na buwan na pagitan, marami nang ginawa ito si John the Baptist. Siya mismo nagsasabi, yung susunod sa akin, mas may dating nun. Hindi nga ako karapat dapat maglagay ng sandalyas niya. So even si John the Baptist, kinikilala niya na mas authoritative, mas powerful si Jesus Christ kumpara sa kanya. He just paved the way. Inihanda lang ni John the Baptist yung lalakaran ng ating Panginoon Diyos. Nagsilbing ilaw. Pansamantala si John the Baptist, siya rin ho ay pinatay sa pamagitan ng pagputol sa kanyang ulo dahil po sa isang sayaw.
Dahil po sa isang sayaw, naging kapalit nito ay yung kanyang ulo. At ang pinakaugat, galit. Galit ng isang babae na merong masamang karelasyon. Opo, dahil sa galit sa tao, kaya niya inihiling yung ulo ni John the Baptist. Sino ba po nagpapatotoo tungkol sa ating Panginoon? Yung gawa ng Ama na pinagagawa sa Kanya. Lahat yun na-accomplish ng Panginoon Diyos. Ang pinakapakay ng God the Father by sending His own Son, si Jesus, sa lupa ay upang pumagitna ang tao makasalanan. Walang ibang po pwedeng gumawa nun. Yung redemption, maliban sa Panginoong Jesucristo, isang Diyos na nagkatawang tao. Incarnation. Well-planned ho yan ng God the Father. Alam niya kung anong mangyayari sa kanyang anak. Ang pinaka-ultimate nga nun, di ba? Pinatay. Hindi ho homicide yung nangyari kay Jesus kundi pinagplanuhan, murder. Hindi ho homicide ang ginawa nila kay Jesus. Hindi ho yun sinasadya, kundi well-planned ng mga religious people, kasabwat yung isa sa mga alagad na si Judas Iscariot, na pinagbili ang Panginoon sa 30 pilak. Bagamat nun sa dulo, he regretted it. Binalik niya yung pera, pero hindi na tinanggap yun kasi blood money na po yun Pero syempre, hindi lang natapos dun sa kamatayan ng Panginoon Diyos. Nagkaroon tayo ng tsansa, opportunity. Pero ang pinaka-highlights nun, after 3 days, He rose again from the dead. Ang Diyos na sinasamba ng Katoliko ay si Jesus. Hindi si Mama Mary. We're not worshiping Mary. Ito yung mga akusasyon ng mga Protestante at mga Evangelicals na sinasamba daw natin si Maria at ang mga santo. Hindi ho. Isa lang ho yung sinasamba natin, ang Diyos. Nire-respeto lang ho natin si Virgin Mary bilang ina ng simbahan. Malaki yung kanyang papel sa kaligtasan ng tao. Pagka tayo nagdadasal bilang Katoliko, hindi tayo rumirekta sa God the Father, bagamat pwede din naman. But most of the time, may mga dinadaanan ho tayo. At ang isa sa mga dinadaanan natin bilang Katoliko sa Pinas ay ang ating ang ina ng simbahan. At siya naman ho yung lumalapit para sa atin, na yung ating mga intentions sa Pilipinas ay ipinapasa niya ho yan sa ating Panginoong Yesus. Yan ho yung hindi maintindihan ng mga kaibigan nating Protestante at mga Evangelical. Napilit ho nilang ginagawan tayo ng mga fake news. Opo. Mga kapatid, ano pa ho nagpapatotoo sa ating Panginoon? Hindi lang si John the Baptist, yung gawa mismo ng Ama na nagawa na ni Jesus. Binabanggit din po doon, mga kapatid, na even yung salita, yung kasulatan, yung Old Testament, binabanggit din ho si Moises. Hindi ho ba? Ito yung mga tao na nagsilbing eyewitnesses na itinuturo nila si Jesus. Legit yan. Si Jesus, legit. Sino nagsabi? Si John the Baptist. Yung mga gawa na pinagagawa ng Diyos Ama. Yung Old Testament scripture. Even si Moses, mga kapatid. Alam po ninyo, ang mga witnesses, importante ho yan. Pagka ho sa hukuman, isa po sa mga hinahanap ng mga
ng judge po yan. Meron bang saksi? May nakakita ba sa krimen? Kasi pwede mag-imbento yung mga abogado eh. May CCTV, di ba? May nakakita mismong tao. Hindi lang CCTV, may nakakita sa aktual na pagpatay. Di ba? Ngayon, binabalansi sa hukuman ho yan eh. Kung gaano katotoo, di ba? Kaya nga kino-cross-examine ho yan, di ba? Oo. Yung kanilang mga sinumpaang salaysay, mahalaga po yun. Ebidensya po yun, mga kapatid. Ngayon, nagkakatalo lang dyan, hindi ho sa galing ng prosecutor eh. Hindi ho sa galing ng abogado sa magkabilang panig eh. Nagkakatalo ho dyan sa ebidensya. Minsan hindi lang ho ebidensya eh. Gaano ho ba ka-just yung judge? Kasi ang judge pwedeng mabayaran. Pwedeng magkaroon ng problema sa paghatol sa dulo. Mabaliktad yung hatol. Marami na tayong nasaksihan yan sa Pilipinas. Na hindi nasunod yung due process, sabi nga nila. O syempre, ikaw ba naman makulong ka sa hindi mo nagawang krimen na ikaw ay tinorture para umamin? Kasi ba namang hindi aamin pag tinotorture ka? Hindi ba? Marami hong gumagawa niyan. Maraming kwento niyan, mga kapatid. Pero mahalaga yung ebidensya. Maraming ebidensya na nagtuturo kay Jesus na siya yung legit na tagapagligtas. Pero ano sabi rito? Ayaw niyong maniwala sa akin. Paulit-ulit sinasabi, may witness pero ayaw niyong maniwala sa akin. Na may binanggit dito sa talata, hindi naman kayo sumasampalataya sa akin eh. Hindi ba sabi ng Panginoon, kung sumampalataya kayo sa akin, sumampalataya na rin kayo sa Diyos Ama. Sapagkat ako, sabi ni Jesus, ako yung ipinadala ng Diyos Ama sa lupa para manalig kayo sa akin. Mga kapatid, mahalaga sa atin bilang Katoliko, hindi lang yung pananampalataya, yung pagsunod sa kalooban ng Diyos. Opo. Pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Pangalawa, sa turo ng simbahan. Importante ho yun. Hindi po tayo naniniwala na pananampalataya lang kay Kristo, tapos na. Hindi ho. May gagawin ho tayo. You have to prove yung iyong genuineness bilang Katoliko sa lupa. That's why may mga panuntunan ho tayo. May mga sinusunod tayong gabay maliban sa salita ng Diyos. We have the sacred tradition. Meron tayong magisterium. Meron tayong catechism of the Catholic Church. Meron po tayong Code of Canon Law na siyang guide natin bilang Katoliko, na doon nakalagay yung mga specifics na pwede nating gawin. Pananampalataya at pagsunod. Faith plus obedience. Obedience saan, Brad Calix? Doon sa kalooban ng Diyos. Iba ho yung ating unawa sa paraan ng kaligtasan kumpara sa Protestante at mga Evangelicals. Sa kanila, sasampalataya sa Panginoon, ligtas na daw. Maski na anong gawin mo, ligtas na daw. Tayo wala tayong ganong sinasabi. Wala tayong ganong sinasabi. You have to prove dito sa lupa yung sinasabi natin. Ibig sabihin, kung wala tayong obedience, may problema tayo sa dulo. May problema tayo sa dulo. At wala naman sa atin pwede magsabi na dediretso ka sa langit pagka namatay ka na kagad eh. Diretso ka na sa langit. Ang dumidiretso lang ho sa langit, yung mga saint. Pero sa katulad ni Brad Calix, hindi ako dediretso sa langit pag namatay ako. O Brad, saka papunta? Purgatorio. Bakit sa purgatorio? Kilala ko sarili ko eh.
Ano bang purpose ng purgatorio, Brad Calix? Doon tayo nililinis pa. Ang ganda nito, pag sa purgatorio ka napunta, sigurado kang papunta sa langit later on eh. Yan ang hindi maintindihan ng mga kaibigan nating protestante at mga evangelicals. Sa kanila, rekta, pagka namatay, may pananampalataya kay Kristo, boom, sa langit na sila pupunta. Hayaan na natin sila doon. Kanila yun eh. Ang sa atin, meron tayong sistema. At doon tayo sa sistema natin. Huwag na tayong masyadong makialam sa kanila. Kasi kanila yun eh. We just respect them. Pero kung sakaling sila ay magiging Katoliko, papaunawa natin sa kanila dahan-dahan yan. Brad, ganito sistema, walang ganon. Sasampalataya ka lang, boom, sa langit ka na pag namatay. Walang ganon sa Katoliko. Kaya nga, we strive more, we strive harder, we live a holy life. Sa lupa, pinapatunayan natin yan eh. Hindi lang tayo basta pananampalataya. Hindi lang tayo puro Bible. Hindi ho tayo Bible alone. Dati ho ako, Bible alone lang. Hindi ho. Hindi lang ho tayo Bible alone. Kaya ho, mahalaga ito mga kapatid na sama-sama tayong tignan ito. Itong salita ng Panginoon Diyos. Yung kanyang patotoo ay totoo pero maraming tao sa kanyang panahon hindi siya tinatanggap. Yung expectation ng mga Hudyo in general, yung Mesayang nasa utak nila ay katulad ni parang si King David na matipuno ang pangangatawan, matapang, sundalo, na makakalaya sila sa mga pagkakaalipin ng mga malalakas na bansa na nakapalibot sa Israel. Yun yung konsepto nila na Mesaya. Ang problema, yung inihula sa Old Testament, yung Mesaya nakasakay ng donkey. Kabaliktaran. Napaka-humble. Hindi nila alam yung sinasabi nilang, di ba anak lang yan ni Jose? Tapos taga saan pa? Saan ba lumaki si Jesus? Sa Nazareth. Nirespeto ba siya ron bilang propeta sa Nazareth sa kanyang sariling lugar? Hindi. Kinakailangan niya pan lumabas. Pupunta siya ng Capernaum para maging makilala siya ng mga tao. Pero ang suma total, pinapako siya sa krus. Matakin mo yung mga tao sa panahon niya. Nung unang ganda-ganda pa eh. Nag-praise the Lord pa eh. Naglagay pa dun sa Jerusalem nung pagdumadaan yung donkey sinakyan ni Jesus eh. Masayang-masaya sila. Aba, nung kalauna nagalit na sila kay Jesus. Gusto na nilang patayin. O sinong pasimuno nun? Mga religious people. Ang mga Pariseo, mga Sadduceo, mga chief priest. In other words, mga taong simbahan ang nagpapatay sa ating Panginoon Diyos. Murder. Well-planned. Mga kapatid, we are approaching yung Semana Santa. At seryosong bagay po yan sa atin bilang Katoliko. Huwag nyo na masyadong pansinin yung mga sinasabi ng iba patungkol sa atin. Mag-concentrate lang ho tayo sa ating mga nakagisnan. Hindi ko sinasabing alam ko na lahat eh. Hindi ho. Ako'y nagsusumikap. Bago lang din ho ako. Kaya ho, hindi maiwasan magtanong-tanong sa mga pare patungkol sa sistema natin. Hindi lang ako nakukontento magbasa, mag-research, tignan yung mga sinasabi ng mga bishops sa YouTube, kausapin yung ilan sa mga miyembro ng Catholic Faith Defenders. Ano ba itong Semana Santa na to? Ano bang kahalagahan ito sa atin bilang Katoliko? Hindi ko pa ho naintindihan lahat mga kapatid. At mahirap po na magpanggap tayo na alam na natin lahat. Hindi ho. Baka nga ho kayo, 30 years na kayong Katoliko, hindi pa ninyo alam ang pinaka-essence ng Semana Santa eh. Bakit nyo ginagawa yan? Ang nakakatakot dyan, sasabihin nyo kay Brad Calix, kasi nakagawian eh. Kasi magagalit si Lolo pag hindi ko ginawa to. Mahirap yun. Dapat meron kang matinding conviction. Inaral mo yan, kumbinsido ka sa gagawin mo na tama yan, kaya mo gagawin. Ako hindi ko gagawin ng isang bagay na hindi ako kumbinsido.
Gagawin ko yan kung kumbinsido ako. Kasi inaral ko yan, nagtanong ako sa bishop, nagtanong ako sa pare, nagtanong ako sa mga nauna sa akin. Hindi sapat na malaman mo eh. Pag nalaman mo, dapat sumang-ayon ka na yung nalaman mo tama. Pag sumang-ayon ka dun, saka mo lang gagawin yon. Mahirap gawin ang isang bagay na pag tinanong ka, Brad, ba't ka nagsisimana Santa? Bakit may mga ganyan nag-a-abstain ka sa ibang pagkain? Ba't nag-aayuno? Pagka sumagot ka ng alanganin dyan, di tapos ka. Kaya nga ho, ako po'y nananalangin na sana dahan-dahan ko itong maintindihan. Nagsusumika po tayo eh. Kaya nga ho kayo na medyo matatagal na, maging pasensyoso kayo kay Brad Calix. Kasi yung mga baggages natin bilang dating pastor, nandyan pa rin eh. Hindi ho ganun kadali iwan yung mga natutunan mo sa iba't ibang paaralan ng Biblia at iba't ibang kultura ng mga denominations na napuntahan ko. Hindi ho ganun kadali. Kaya ho, maging mapagpasensya kayo kay Brad Calix. Opo. At syempre, pinagpapasalamat ko lang kasi may mga ilang kaparian sa Maynila, maging sa Negros, na mapagpasensya eh. Alam mo yun? Sabi ko nga sa kanila, Padre, baka napapakinggan mo yung broadcast. Baka may mga sablay akong paliwanag doon. Tulungan mo ako. Hindi naman tayo pare eh, di ba? Layman na ho tayo ngayon eh. Kaya lang, di naman natin may didinay na pastor tayo. Yung mga tao, pag sinasabi sa akin, pastor, sabi ko sa kanila, ay, pasensya na po kayo, hindi na po ako pastor. Dati po. Yan. Kaya lang, mahirap po yun na mawala sa kanila bigla yun. Para bang pare na nagpasya mag-asawa later on. Siyempre, papaalam sila dyan sa bishop. Hindi na sila pwedeng magmisa. Pero ang pare, mananatiling pare yan for life. Ganon din sa pastor. Bagamat sumama tayo ng opisyal sa simbahang katoliko, hindi ho nawala ang pagkapastor natin. Pastor pa rin tayo. Yung sasabihin namin tahasan dyan ni Bro Noe, Dora, kami yung mga pastor na katoliko. Yan. Mas safe yun sa amin eh. Mga pastor kami na katoliko. Kaya lang minsan, pagpapaliwanag mo sa mga kaibigan natin protestante yan, hindi nila maintindihan yan. Hindi nila mag-gets yan. Ano? Pastor ka mo na katoliko? Paano naging pastor ang... Maraming kwento yan, mahaba-habang kwentuhan po yan. Mga kapatid, I'd like to challenge you, no? Medyo mahirap maging katoliko sa totoo lang. As I try to reflect. Hindi kasi easy sa atin yung mga bagay-bagay. Personally, medyo komplikado. Okay? Pero hindi ibig sabihin medyo komplikado. Hindi na tayo susubok. Marami tayong dinadaanan. Okay? Marami tayong aral na kinakailangan mo na mag-obey sa aral na simbahan. Hindi kasi tayo antigin natin sa Bible, interpret mo sa sarili mo. Maski na may guidelines ka sa hermeneutics. Hindi po inaalaw na simbahan yun eh. Ang proper interpretation, hindi sa sinabi ng pare o sino man. Ang interpretation na ando sa magisterium. Kaya lahat po ng mga nagsanay, magsimula sa bishop ho natin, sa mga kaparian, lahat po yan ang itinuturo. Tapos na yung interpretation eh. Hindi natin kailangan umimbento ng turo. Tapos na yung interpretation. Nagawa na. Ang kailangan lang gawin ng mga bishops natin at kaparian at kami ng mga layman na responsable sa pagpapahayag ng salita ng Diyos ay bisitahin yung interpretation. Ano ba yung tayo ng simbahan sa partikular na talata sa Biblia?
Kaya ho yung mga naririnig nyo sa akin, mga kapatid, is more on reflection. Okay? Kung may mga madadaanan man tayong dogma na simbahan natin, magre-refer ako doon sa tayo ng simbahan. Ano ang turo na opisyal ng simbahan? So, saan ka babalik? Doon sa Catechism of the Catholic Church. Doon ka babalik sa Code of Canon Law. Hindi lang ho sa Biblia. Ano ang sinasabi ng simbahang Katoliko sa talatang yan? Kaya ho, maingat ho ako dyan sa mga ganyan. Etong Gospel of the Day natin, ito ay reflection lang ni Brad Calix. Okay? May mga kaparian tayo na nagsasabi ng salita ng Panginoon Diyos at pinakikinggan ho natin yon. Kasi yung sinasabi ng pare ay naka-inline yon lahat sa turo ng simbahan. Hindi sila pwedeng lumabas doon sa turo ng simbahan. Mate-technical ho sila doon. Oho. Pero sa mga ganitong reflection, sariling reflection, at nagiging maingat lang ho tayo dyan sa mga binibitawan natin. It's more on general principles ang binibigay ni Brad Calix at kung paano natin to i-apply sa ating buhay bilang Katoliko. Yun ho basically ang ginagawa ko rito sa ating Gospel of the Day. Alright. Mga kapatid, see you mamayang gabi, part 5 sa Trinity. Pinag-uusapan natin, hinihimay-himay po natin ang issue ng Trinity. Tayo ay part 5 na. Mamaya, medyo mahaba-haba po yung series eh. Kasi china-chop-chop lang ho natin dahan-dahan. Mga bite sizes para ho pare-parehas nating maintindihan yung doktrina ng Trinity. Opo. Mga kapatid, if you would like to grow more, I suggest pakinggan po natin yung ilang mga recommendations ni Brad Calix. Yung mga taga-Negroso, meron po ang Catholic Faith Defenders kung saan bahagi po si Brad Calix sa Diocese ng Bacolod ay meron po tayong sa DYAF, no? Nagbo-broadcast po ang CFD. Meron po kaming broadcast sa DYAF sa Radio Veritas. Historia Sagrada pag Sabado at pagkalinggo ang D1 nga dalan. Saturday, Sunday ho yung ibinigay sa atin. At meron ho din kami doon sa DYRL Radio, ang pagtuong Katoliko. Yan naman ho yung ang mga responsable naman po dyan ay si Dr. Ray Antila at si Bro JB Akma. Opo. Punta rin ho kayo doon sa punto por punto na ni Reverend Father Darwin Gitgano. Marami tayong malalaman ho doon. Ako po sinusubukan ko po na after ko mag-broadcast ay dumidiretso ko doon sa punto por punto nila Reverend Father Darwin Gitgano. Pwede rin ho ninyong puntahan ang factbuster.ph ni Cabornok, The Beloved Catholic. Okay? Diyan naman ho hinihimay-himay ang aral ng Iglesia ni Manalo. Paano natin sasagutin ang kulto na yan? Importante ho na malaman natin paano tayo sasagot ng tama. Huwag ko kayo magjo-join sa CFD kung may kipagdebate kayo ha. Dinidiscourage ko kayo. Dapat ang objective nyo sa pag-join sa CFD hindi para makipagdebate. May gumagawa na yan para sa atin. Si Brad Calix, hindi ko yan ginagawa. Ako is more on discussion. Gusto ko yung tao makumbinsi mismo kasi nag-aral siya, nag-research siya eh. Nagbasa siya eh, nag-aral siya. Now, hindi ko sinasabi walang kwenta yung debate. Ang sinasabi ko sa inyo, hindi yan ang pangunahing dahilan kung bakit po kayo join sa CFD ha. Hindi po. Ang objective natin dyan, malaman nyo ang doktrina ng simbahan at malaman nyo kung papaano tayo sasagot at ipagtatanggol ng tama yung turo ng simbahan kung kinakailangan. Hindi para makipag-away, hindi ho. Mali pong objective yan.
Kaya kung medyo tama yung objective nyo, I encourage you to join. Kung wala kayong CFD sa lugar nyo, you can invite us dito sa Bacolod. Ang gagawin nyo lang ho, ang parish priest ninyo ang susulat sa Diocese ng Bacolod to inform us na pupunta dyan sa inyo. Okay? Kasi may grupo kami na pwedeng pumunta at magturo ho paano ma-organize ang Catholic Faith Defender sa inyong lugar. Ha? If you would like to do that. Pero hindi yan po pwede gawin ng isang layman. Ang gagawa niyan, yung parish priest ninyo kung saan kayong miyembro at susulat sa Diocese ng Bacolod sa CFD, tapos i-inform po kami, yung aming presidente, si Christian Paul Gailan, at yung aming presidente, yung makikipag-usap sa inyo sa ilang detalye. Ha? Kasi may mga nagtatanong sa inyo wala kayo diyang CFD sa lugar ninyo. Magtanong-tanong lang kayo, baka may malapit yan sa inyo. Pero kung talagang wala, ay pwede naman ho kayo mag-invite sa amin sa Bacolod, sa diocese ha. Just in case na gusto nyo magkaroon ng Catholic Faith Defender dyan sa inyong lugar. Kasi may mga pagsasanay po yan na ginagawa. Hindi ho yan basta-basta na parang join ka lang. Hindi ho ganon. May orientation malupit at you have to undergo sa mga training natin ho. Pag naipasa mo yan, di pwede. Pag hindi mo naipasa yan, di pasensya. Sige, okay. Punta rin po kayo doon kay mga kapatid, kay Bro Wendell Talibong, Pananampalataya at Katuwiran. Lahat po to nasa YouTube ha. Katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma, si Mr. Curious, puntahan nyo rin ho. Siyempre yung kay Brad Calix, no? Supportan nyo po yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV sa YouTube. Diyan yung makikita yung mga daily reflections natin from Monday to Sunday. Usapang Katolisismo pagkagabi, nakalagay din ho dyan yung ating conversion sa Catholic. Diyan nakalagay yung kasal namin ni Mrs. sa Catholic, yung binyag ng aking 2 anak, nandyan ho nakalagay lahat yan. Yung aking public declaration ng December 3, nandyan din ho nakalagay yan. At yung iba pang mga bagay-bagay. Please visit yung ating please subscribe, paki-share sa ating mga tropa nationwide ang YouTube channel ni Brad Calix na State of Grace TV. Ano pa ba? Pag-pray nyo po yung ating plano na by June magkaroon tayo ng pag-aaral. Exclusive lang ito sa mga Katoliko. Opo. Pag nag-enroll ho kayo, kung matutuloy tayo, Xerox copy lang ho. Isa ho yan sa mga hihingin ko sa inyo. Xerox copy ng baptismal certificate sa parokya. Endorsement ng inyong parish priest. At yung ilan pang mga detalye. Kasi ho, exclusive ho yan. Hindi ho yan dito naka-public, no? Hindi ho. Via Zoom tayo. At yan po ay once a week, 2 oras na pag-aaral, kombinasyon ng mga subjects sa philosophy, sa theology, at yung apologetics. Yung 3 ho na yan, dyan tayo iikot. Kaya ipanalangin nyo, medyo madugo yan. Pinag-uusapan pa ho namin yan. Lord willing, matuloy tayo ha. Mas kinadahan-dahan po tayo. Matutuloy. Yan po yung plano ni Brad Calix na initiative natin in partnership with the Catholic Faith Defenders sa Diocese ng Bacolod ha. Kaya ho sa mga nagpahayag na ho sa inyo na maging estudyante, kalma lang ho kayo. Tignan natin kung matutuloy tayo sa June, mas maganda para ho dahan-dahan na po tayo ha. Sa Sabado meron tayong bisita, pag-uusapan ang kahalagahan ng misa. Opo, gabi yan, mga 8:00, Lord willing, wala tayong problema sa wifi. Alright. Jigs Brillas, magandang umaga bro. Salamat sa pag-join. Kay Alan Janeta dyan sa Hungary bro, maraming salamat for joining. God bless sa work sa kasayong trabaho dyan. Maraming salamat din kay Errol Kafirma Arivir. God bless. Kay Jermeline Honasan Balahadya, salamat. Kay Pastor Arthur Damaso Esmalia, belated happy birthday po, Pastor. God bless po sa inyong pamilya. Kay ate at sa inyong mga anak. Maraming salamat po. Ganun din kay Agaton Ray Alfante, bro. Salamat.
Sa IFM, Ryan ng Bacolod, bro, maraming salamat for joining. Ate Rosa Tadeo dyan sa Hong Kong, God bless. Salamat po ate ha. Kay Kuya Amado Reyes, mga kasama ho natin to sa church planting sa Urban Poor Ministry dati. Maraming salamat Kuya Amado Reyes sa pag-join sa ating broadcast. Agabito Ibrado, salamat po. Edison de Mihilio, salamat. Danny Santelice, salamat po. Ruby Celeste Babiera, Julibert Oranza, salamat po sa inyo. Salamat Ebyang Bayron, Salvacion Labanancia, ate, salamat po sa lahat ng mga catechist. Salamat ate ha. Kay Alben Bahan, salamat. Ano nangyari kay Dave Diaz, bro Alben? Ano yung dapat natin pagdasal sa kanya? Magandang umaga, Pads, Jocal Marks, DCP. Meron na raw silang bagong obispo sa Pagadian. Galing daw ng Daet. Congrats po sa inyo, Pads. Isa po itong pare na kaibigan natin. Opo, maraming salamat, Pads, Jocal Marks, DCP. Salamat po. At sa inyong mga parishioner din po. Maraming salamat Ate Montejo for joining. Corazon Gagi, salamat po. Rene Boy Kalimpong, maraming salamat bro. Sino pa? Si Pastor Joel Makatangay ng Conservative Baptist Church, maraming salamat po. At kay Loreto Castillon, maraming salamat. At sa mga hindi nabanggit ni Brad Calix, paumanin po sa inyo. Baka po nalaktawan lang po kayo, paumanhin po. Sige po, yan ho muna tayo. Magkita-kita ho tayo mamayang gabi sa medyo baka maaga lang tayo kasi may meeting ang Catholic Faith Defenders alas 8 mamayang gabi. Baka ho alas 6 ako ng gabi mamaya sa ating usapang Katolisismo, Trinity Part 5 na ho tayo. O di kaya alas 10 ng gabi. Depende ho kasi sa tapos ng meeting eh. Kaya ho, paumanin po sa inyo mga kapatid. Sige ho, sige ho. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Louie, maraming salamat Louie for joining sa ating broadcast. Maraming salamat po Ama sa umagang ito. Kami nagdadasal ng magandang kalusugan para kay Pope Francis. Lumalapit din ho kami sa inyo, Mama Mary, sa mga intentions na makasama namin dito sa broadcast. Maraming salamat kasi maaari kaming mabuhay ng maayos ng may kabanalan bilang Katoliko sa Pilipinas na mayroong tamang relasyon kay Kristo. Tulungan nyo kami sa paparating na Semana Santa sa aming preparations. Pagandaan namin to kasi mahalaga ito bilang Katoliko. Na hindi namin dapat i-take lightly yung ginawa ng Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. That's why yung kahalagahan ng misa, ang sentro ng misa ay ang liturgy of the word at ang Eucharist. Mahalaga po sa amin yon. Tulungan nyo kami na wag namin basta-bastahin ang pagdalo sa misa. Nakahanda po aming isipan at puso na humarap sa Diyos, sapagkat tinatanggap namin ang the real presence of the Lord Jesus Christ kada misa sa pamagitan ng Holy Communion. We just want to thank you, Father, sa opportunity na binigay niyo sa amin ngayon. Pinagdadasal namin ang mama ni Sister Apple sa pangkalusugan. Tulungan niyo po. At mayroong isang kapatid dito na nagre-request na ipagdasal yung isang kapatid. At ano man ang kanyang sitwasyon, pangkalusugan, tulungan nyo rin po siya. Dalangin ho namin ang good health sa bawat isa. Ang ilang araw na lang ho na pagpasok ng mga estudyante namin sa paaralan na ma-enjoy nila. At lalo tigit ma-enjoy nila yung bakasyon. Maraming salamat sa mga teachers na naglaan ng kanilang panahon para i-mold yung aming anak sa pangkaisipan na sana hindi lang yung utak yung sinasanay,
kundi kasabay nito yung pag-shape ng values ng estudyante. Hindi lang ho yung academic, kundi yung moral life ng estudyante. At syempre, mahalaga din doon yung values mismo ng mga teachers na makita ng mga estudyante. Ama, samahan nyo kami sa maghapong ito. Kami nagdadasal na ma-enjoy namin ang buhay at its best, na si Kristo ang sentro at ang inyong salita. Yung aming paggawa ng mabuti sa aming kapwa, tulungan nyo kami na maibalanse po namin yon. Pagpalain po ninyo mga kaibigan naming pastor na nandito sa broadcast, sa kanilang endeavor, sa kanilang mga denominations. Hinihiling po namin ang inyong patnubay din naman sa kanila. Kami nagdadasal ng inyong patuloy na pagkilos sa bawat isa sa amin. Tulungan niyo po ang lahat ng mga kaparian sa Pilipinas, sa lahat ng mga bishops, sa magampanan nila yung kanilang tungkulin, na kami bilang mga layman ng different na parokya ay sumuporta kami. Hindi lang sa dasal, hindi lang sa suporta pinansyal, kundi sa involvement sa aming parokya, sa pagsama sa iba't ibang apostolate o ministry. Tulungan nyo kami sa aming plano na magkaroon ng online na pag-aaral exclusive sa mga listeners ng broadcast na ito. Lord willing, by June, magsisimula po kami. Patubayan nyo po kami. At sa aming meeting mamayang gabi sa CFD, patubayan nyo kami sa aming mga mapapag-usapan. Maraming salamat po sa umagang ito. Masaya kami sapagkat natuloy ho kami. Bagamat si Apple ay hindi namin nakasama kanina sa pananalangin. Maingat po namin ibinabalik sa inyo, Ama, ang lahat ng papuri. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Pakishare po yung ating video. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn Ledesma Calixtro at yung aming dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo. And bye for now.